March 6 daw po pinutol ang water supply namin ng Homeowners Association ng aming subdivision. Wala pong pasabi, basta na lang kami pinutulan. Nagulat po kami kasi regular naman po kami nagbabayad. Nireport po namin ang nangyari sa barangay office. Kinabukasan ay nagpatawag din ng meeting ang chairman namin para explain ang nangyari. Ipinakita po namin ang lahat ng proof na nagbabayad kami pero ang HOA po ay nagdedemand na dapat daw ay magbayad muna kami ng balance namin sa monthly dues bago nila ikabit ang water supply namin. Dahil po doon, kaya nagka-idea kami na pinag-iinitan nila kami dahil sa DHSU, the audit case na kinaso namin sa kanila nung 2 taon nang nakakalipas at aming napanalunan noong 2023, ano po ang mabuti naming gawin? Parang lumalabas attorney, pinutulan sila ng tubig pero bayad sila. Diretso na sila na nagbabayad po doon sa Maynilad. Pero pinutulan sila kasi hindi sila nagbabayad ng monthly dues. Ang reason naman nila bakit hindi sila nagbabayad ay gusto namin kayong ma-audit. Hindi kayo nagpapa-audit. Once na ma-audit yan, we are ready to pay. Pero hindi kayo nagbabayad. At nanalo na nga kami sa kaso. Pwede ba nilang putulan yan, attorney? We made to understand, may isang ang nakatira doon sa bahay. Isang matanda at isang stroke patient. Ako, napakahirap nito, Miss Jackie, na walang tubig. Attorney Noel, how are you going to resolve this? Thank you po. Yes, ganito po yung sitwasyon niyan. Kasi tama-tama, may ganyan po akong kaso dito sa suit. So ang ginawa ho namin, sa tubig kasi kailangan bayaran ng, yung every time na mag-due, binabayaran naman po talaga yan. Kailangan every time na dumating yung bill, bayaran ho natin. Attorney, let me cut you there. Attorney, let me cut you there. Hindi na sila nagbabayad sa Maynilad because hindi na sila nagbabayad sa HOA kasi nagkasuhan nga po Kinaso nila. Mula na nag-start nung kaso na yon, Maynilad na sila. Tinatanggap na po ng diretso ng Maynilad. Okay. Nanalo sila sa kaso na gusto nilang ipa-audit. Pero may karapatan ba habang sila on time silang magbayad? May karapatan ba yung HOA na putulin yung kanilang tubig? Ang issue, you are not paying your monthly dues. Sabi naman ng kabila, hindi kami nagbabayad kasi hindi kayo pumapayag na ma-audit kayo. Nanalo na nga kami. May karapatan ba yung HOA na putulin mo yung koneksyon ng tubig? Bayad ka sa Maynilad, attorney? Wala ho silang karapatan ho. Separate and distinct po kasi yung issue ng paggamit ng tubig at saka issue ng pag-request ng audit. Kaya nga in-explain ko kanina, since nagbabayad naman sila ng regularly ng tubig at dahil nga lang dun sa hindi pagbayad nila ng membership due, dahil nga hindi pa rin sila nagbibigay ng audit yung HOA, wala hong karapatan ang HOA para iputulin. Kasi separate and distinct yung issue ng pagbibigay ng utility services katulad ng tubig, ilaw. Kasi mandatory ito yung mga requirements natin araw-araw. So wala hong karapatan ang HOA para putulin ito kahit na may pending case among or between the HOA members or between HOA officers or kahit sino man, ano man yung kaso na involved, since itong tubig, once na nababayaran mo naman na regularly, ito'y kailangan na kailangan. So hindi ho po pwede putulin. Ang ginagawa natin ho dyan ay nagpa-file tayo ng damages complaint dito sa DSUD at the same time isang temporary restraining order saka injunction para ibalik kagad yung pagpapakabit ng tubig. Miss Jackie, Attorney Valerio, may sinabi kayo, magpa-file kayo ng damages sa Bisod, Barangay, SUD. Tama po, Attorney? Sa DSUD lang ho, sa Department of Human Settlement and Urban Development. Okay. Doon po tayo nagpa-file, hindi ho sa barangay. Kahit na magpa-blatter, wala hong jurisdiction doon ng barangay. So, ang pinakamagandang puntahan dyan ay sa DSUD. Attorney, you made mention about filing temporary restraining order. Sa court na po ito.
Mayroon din authority kasi ang DSUD to issue Okay. temporary restraining order and injunction. So katulad ho yan, o pwedeng kapag ka nag-file ka na ng temporary restraining order to restrain HOA from further causing damages sa inyo, at the same time, injunction para ibalik ko yung tubig. Yun po yung connection ng tubig. Yun po yung purpose mo nun. So, hindi lang sa korte ang hindi lang mga korte ang may authority para magpahinto o kaya magpakabit, kundi pati yung DSUD. Ang DSUD ngayon, meron na silang jurisdiction, lalo na pag ang issue ay patungkol sa patubig, HOA members o kaya HOA officers. Okay, attorney, habol ko bago ko ibalik kay Miss Jackie. Yung member, kapag ikaw ay kasama ka sa homeowners, member ka ng homeowners, ibig sabihin, obligado ka na magbayad din ng inyong monthly dues. Tama po ba? Hindi ka Tama po yun. pwedeng hindi magbayad. Pero pwede ka bang mag-stop dahil kino-question mo siya sa pagbabayad? Yes po, pwede yung kapag halimbawa mayroon ng issue, katulad ng sinasabi ng caller natin, meron ng issue, pwede siyang i-hold yung payment ng monthly dues kasi nga ho may issue tungkol dun sa binabayad. Kasi hindi na ang gusto ng nag-file ng kaso, yung binabayad niya ay dapat makita niya kung saan napupunta. So ngayon, sabi nga niya, nanalo na sila sa DSUD, so may dahilan para i-hold yung payment. Okay, that's very clear to me, Miss Jackie. Miss Jackie, balik ko sa inyo si Attorney Noel, please. Thank you. Yes po, thank you, Miss Annie. Attorney Noel, sa mga ganitong kaso, ano naman po ang maipapayo nyo sa ating mga kababayan? Sa mga ganitong kaso, ang pwede nating ipayo ay kapag para hindi na mag-escalate sa mga kasuhan, mag-escalate ng pagpuputol ng tubig, mag-escalate sa pagpuputol ng kuryente, mag-escalate para tungkol sa mga monthly dues, ay pwede silang dumulog sa legal department ho, kaagad dito, legal department ng DSUD. Kung ano man yung problema, idulog na kagad doon, humingi sila ng opinion at kagad maayos. Kasi pag-aantayin nyo pa yung kaso, baka naputol na yung kuryente nyo, nagkaroon na ng damage, ilang buwan na kayo walang kuryente, wala na kayong tubig, bago ma-resolve ng DSUD mismo. So pinakamaganda ho diyan ay bago pa magkaroon na mag-escalate sa isang kaso, pag may nakikita na kayong problema, may kayo ng legal opinion from the legal department ng DSUD para at least mapabilis yung maayos kaagad yung mga issue patungkol dyan sa pagpuputol ng tubig, pagpuputol ng ilaw. Kasi minsan, mga HOA malalakas ang loob dahil kontrolado nila ang security, kontrolado nila maintenance. Kapag ka ayaw nila sa'yo, dahil finala mo sila ng kaso, pinuputol nila yung pinaka-importante sa bahay, tubig, ilaw.